Para hindi na kayo mag-trial and error sa Session Road, ito yung mga pagkain na natikman namin at kung alin talaga ang worth it. Unang-una, itong barbecue boss. Honestly, hindi namin in-expect na ito agad yung unang pagkain na magsiset ng standard para sa buong trip namin. Wow. Sobrang nagustuhan namin yung pork barbecue nila, malaki yung serving, panalo yung timpla, at sobrang sarap ng marinade. Mas nagustuhan ko pa siya kaysa sa ilang mga kilalang pork barbecue brands. And by the way, hindi sponsored ang video na to, lahat ng sasabihin ko ay base talaga sa personal naming experience. Next up, Himalayan Nepalese cuisine. Dito namin natikman yung buffalo dumplings at panipuri. Marami na akong nakikitang reviews tungkol sa panipuri sa TikTok, kaya bago ko siya tikman, akala ko hindi ko rin magugustuhan. Pero nagulat kami parehas ng kasama ko kasi nagustuhan namin siya. Mahilig na rin kasi kami sumubok ng mga iba't ibang Mediterranean at Indian-inspired dishes, kaya pasok siya sa panlasa namin. Yung buffalo dumplings naman, masarap din lalo kapag mainit. Tapos may sauce sila na talagang bumabagay sa lasa ng buffalo. Isa rin to sa mga nagustuhan namin sa trip na to. Sunod naman is itong vanilla ice cream na tig 50 pesos. Dito hindi kami masyadong na-impress. Para sa amin, medyo mahal siya para sa quality na nakuha namin. Medyo icy yung texture, pero mas gusto namin yung creamy at milky na klase ng ice cream. Kaya ito yung isa sa mga hindi pumasa sa standards namin. At para tapusin ang part 1, na-try namin itong overload shawarma sa night market. First time kong makakita ng shawarma na may fries sa loob, kaya medyo duda ako nung una. Pero nung natikman namin, doon ko na-realize na sobrang bagay pala ng fries sa shawarma. Sulit sa presyo, generous yung serving at nagustuhan din ito ng kasama ko. Isa to sa mga pinaka na-enjoy namin dito. At marami pa kaming ibang natikman, kaya follow nyo ako for part 2.